Hairdresser ka ba or salon owner ka or future hairdresser ka at nais mong ma-achieve yung ganyang kagandang hair? Kung soft, shiny, silky, bouncy, and straight. Na naman kung gusto mong matutunan or ma-achieve yung ganyang kagandang hair, just keep on watching dahil may ibibigay ako sa inyong tips and technique kung paano yan ma-achieve. Sundan nyo lang yung proseso or step-by-step procedure kung paano yan ma-achieve. Alam ko madami sa mga hairdresser or salon owner na nais din talaga ma-achieve yung ganyang kagandang hair. Kaya naman sa videong ito, isi-share ko sa inyo yung mga tips and technique kung paano namin yan na-achieve. Ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung mapapansin nyo naman, medyo may pagka-wavy or may pagkabuhaghag lang yung kanyang hair at colored yung lower part. Kaya naman dito, sinet na namin yung hair niya or sinection na namin into 4 section. Inuna nga pala namin dito ang pag-apply ng rebonding cream number 1 and regarding nga po pala sa pag-apply ng rebonding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp. Make sure lang din na wag nyo pong titipidin sa rebonding cream number 1 if ever na mag-a-apply po kayo ng gamot. Maganda kung section by section or layer by layer ang pag-a-apply nyo to make it sure na lahat ng hair strand is ma-applyan evenly. Kung mapapansin nyo nga dito sa lower part ng hair ni client ay hindi muna namin in-applyan ng gamot. Inyong tatandaan na pag mag-a-apply po tayo ng rebonding cream number 1, kailangan again half inch away from the scalp. And after nga namin mababara ng rebonding cream number 1 after 30 minutes ay nagpo-proceed din kami sa re-application. Bali sa pagre-rebond nga po pala, kailangan rebonding cream number 1 pa lang talaga ay plakado na ang pagkakagawa nyo. Kaya naman right after 30 minutes, nagre-application ulit kami ng gamot to make it sure na lahat talaga ng hair strand ay maa-applyan natin o malalagyan natin ng gamot. Ginagawa po yung re-application to make it sure na lahat talaga ng hair strand is malalagyan ng gamot. Dahil minsan pag hindi natin nalagyan yung mga ibang hair strand ni client ay mayon po yung magiging sanhi kung bakit nagbubuhaghag or kung bakit tayo nagkakaroon ng back job. Bali dito nga sa hair status ni client ay 3 beses kami nagre-application ng gamot every 30 minutes. At sa pinaka-last part nga ng re-application namin ay sinagad na din namin ito sa anit ni client. At kung magsasagad nga po pala tayo ng gamot sa anit ni client ay make it sure na isprayan po natin ng water yung anit ni client para maiwasan po natin yung pagpuputol-putol or pagkakalbo ng mga clients natin. Ang pag-spray po ng water sa anit ni client ay magsisilbing protection po iyon para hindi po maglagas yung buhok ng mga clients natin. Kung mapapansin nyo nga dito sa last part ng re-application natin ay binababa na din namin yung gamot sa lower part dahil nga colored hair yung hair ni client kaya huli na namin ibinaba ang gamot. Dito nga po pala more than 1 hour and a half po namin binabad yung hair ni client bago namin siya banlawan. Then nung makita namin nag-straighten or nag-flatten na yung hair ni client, nag-proceed na kami sa pagbabanlaw at ito na yung naging resulta after po namin siya banlawan. Kung mapapansin nyo naman, pagbanlaw pa lang namin sa hair ni client ay nag-straighten or nag-flatten na din kagad siya. Kung mapapansin nyo, after blow dry pa lang yung ginawa namin sa hair ni client, walang na-damage, walang nangarag or walang nasunog dyan. After pa lang po yan ng rebonding cream number 1, then after blow dry po, ayan po yung naging resulta. At pag ganyan nga ang naging resulta ng after wash ng rebonding cream number 1 nyo, wala pa pong plancha, ibig sabihin po niya maganda po ang pag-a-apply nyo ng rebonding cream number 1. Then right after nga pala dyan, nag-section na kami into 4 section, then hinair iron namin or pinlansya na namin yung hair ni client. Syempre layer by layer or section by section pa rin para plakado talaga ang pagkakagawa. And regarding nga po pala sa tamang paggamit ng heat temperature ay palagi po ito nakadepende sa hair strand ng mga clients natin. Pag nakikita nyo kumikintab while na pinaplansya nyo yung hair ng mga clients nyo, ibig sabihin nasa right heat temperature po kayo. Kung napansin nyo naman natutusta, natututong or naninigas yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo po itong babaan. Pag colored hair or dry hair or bleach hair nga po pala yung lower part ng hair ng mga client nyo ay wag nyo pong gaanong paplansyahin. At right after nga po pala namin i-hair iron or padaanan ng plancha yung hair ni client, kung mapapansin nyo naman mas lalong na straight, mas lalong shuminy at naging bouncy na. At kung mapapansin nyo naman walang ka-damage, walang katutong-tutong or walang kasunog-sunog yan. Right after nga pala yan, nag-proceed ulit kami sa pag-blow dry dahil a-applyan na namin siya ng rebonding cream number 2. Binlow dry lang namin ng cold temperature yung hair ni client. Sa nga pala sa mga technique namin ang pag-blow dry after namin planchahin ng rebonding cream number 1. Mas maganda kasing i-blow dry yung hair ni client bago natin applyan ng rebonding cream number 2. Right after namin ma-blow dry yung hair ni client, nag-proceed na din kami sa pag-apply ng rebonding cream number 2. Rebonding cream number 2 nga po pala, ayan po ang tinatawag nating fixation or yung panglock po ng ating pag-rebond. And regarding nga po pala sa rebonding cream number 2, naghahalo din po kami ng 50 ml na water. Dahil pagka masyadong creamy ang rebonding cream number 2 nyo, tandaan nyo mas madaling i-apply kung hahaluan nyo ito ng konting water. Again, sa rebonding cream number 2 po namin, nag-a-apply po kami
kami or naglalagay po kami ng 50 ml na water. Mas madali kasing i-apply ito sa hair ni client as mas madali po siyang kumapit. Ang rebonding cream number 2 nga po pala ay binababad lang po namin sa hair ni client ng good for 30 minutes up to 45 minutes. And naman, right after namin mababad yung hair ni client ng rebonding cream number 2, nag-proceed na din kami sa pagbabanlaw. And syempre, pagtapos natin banlawan yung hair ni client, magpo-proceed naman din tayo sa pag-blow dry. Regarding naman po sa paggamit po ng blow dry, wala naman pong required na heat temperature. Whether malamig or mainit, pwede nyo naman pong gamitin, pero pag mas mainit po, mas mabilis pong matuyo yung hair ni client. Mas maganda kung hahawiin nyo ng kamay at shake nyo yung blower para hindi po mapaso yung anit ni client. Regarding nga po pala dito sa after blow dry natin ng rebonding cream number 2, dito din po natin makikita kung magkakaroon ba tayo ng back job or kung good job. At ito nga po pala yung naging resulta after pa lang po namin i-blow dry after ng rebonding cream number 2 yung hair ni client. Kung mapapansin nyo naman, bagsak na bagsak, straight na straight, shiny at bouncy na ang hair ni client. This moment nga ay masasabi mo na talaga na hindi na kayo magkakaroon ng back job. Kasi after wash pala ng rebonding cream number 2 ay plakado na talaga. Since rebond plus miracle treatment nga po pala yung pinagawa ni client sa atin, kaya hindi pa po natatapos ang laban. Kaya naman ni-ready na siya ni Ate Chrissy para po sa pag-apply po ng miracle treatment. At ito nga po palang nilalagay namin na plastic ay bilang protection po yan para kay client regarding po sa pag-apply po ng miracle treatment. Lang naman po kami ka-simple or kadali kung paano kami naglalagay ng protection na plastic para po kay client. Mga din po pala ito sa mga step-by-step procedure kung paano po tayo mag-a-apply or preparation po natin para po sa pag-a-apply po ng miracle treatment. Regarding nga po pala sa pag-a-apply po ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal nga po palang gamitin si miracle treatment sa indoor or sa mga closed door area. Mas maganda kung sa open space at tatapatan natin ng electric fan while na nag-a-apply po tayo ng miracle treatment sa hair ng mga clients natin. And regarding po sa pag-a-apply, syempre layer by layer or section by section pa rin. Then regarding nga po pala sa pagbababad ng miracle treatment ay usually inaabot lamang po kami ng 30 minutes up to 1 hour. Then pag nakaramdam naman po ng hapdi sa anit si client ay pwede naman po natin yun isprayan agad ng water. Then regarding nga po pala sa miracle treatment, isa po siyang klase ng treatment na hindi na din po binabanlawan. Kaya naman right after po namin mababaran yung hair ni client, nag-proceed na din po kagad kami sa pag-blow dry. Ang kagandahan nga po pala kay miracle treatment, bukod po sa hindi siya malagkit ay napakabilis niya rin pong patuyuin. Sobrang dami ko na rin kasi nagamit ng mga hair treatment or Brazilian treatment na malagkit sa hair at napakahirap talagang patuyuin. Kaya naman super thankful talaga kami kay miracle treatment dahil nakilala namin siya. Kung mapapansin nyo naman, after palang ma-blow dry yung hair ni client, mas lalong na straight, mas lalong bumouncy at napakaganda talaga ng pagkakagawa. At kung iisipin nyo, at this moment, pwede na talaga natin pauwiin si client kasi napakaganda na ng kanyang hair. Pero hindi pa po tapos ang laban dahil papadaanan pa po natin siya ng last hair iron or plancha. Syempre, procedure pa rin tayo, section by section or layer by layer pa rin po ang pagpaplansya. At sa mga nagtatanong nga po pala regarding kay miracle treatment, meron po kasi siyang 90 up to 95% straightening power kung bakit po siya nakakapagpaganda lalo ng hair. Especially kung sa rebond po talaga natin igagamitin ay plakadong-plakado talaga yung magiging resulta. Nga po palang mabisang gamot si miracle treatment, especially sa mga dry hair, bleach hair, or damage hair, or sa mga hair na nasunog or wala ng pag-asa. Naman kung umabot ka sa videong to at interesado ka magpagawa sa aming mismong salon, hindi po kayo mag-chat or mag-PM sa aming mismong page, Clinic Happy Salon and Spa Maribeles, Bataan. Diyan nyo po makikita yung prices po ng services po namin at the same time yung exact location po namin. Sa mga nagtatanong kung saan po kami located, Banabas Street, Balon Anito, Maribeles, Bataan. Para naman po sa lahat na nagtatanong regarding po sa mga products na ginagamit namin sa hair ng mga client namin kung bakit namin na-achieve yung ganyang kagandang hair, don't worry mga B dahil available po siya through TikTok and Shopee. Mapanood nyo man po ito sa aking TikTok account, ilalagay ko na lamang po sa yellow basket or sa ating TikTok shop. At kung mapanood nyo man po ito sa aking personal account or sa aming mismong page, ilalagay ko na lang po sa comment section or sa caption yung link ng product kung saan nyo po siya maaaring ma-avail. Make sure lang din na manood po kayo ng mga sample tutorial video namin kung paano po siya gamitin the moment na nag-avail po kayo ng product. Kaya naman kung umabot ka sa videong to or sa tutorial video na to at may natutunan ka sa sample hair creation namin, huwag mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre share mo na rin yung videong to. Thank you so much for watching.